Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin makikita sa libro ng ikadalawang mga kronika, Kabanata 12, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat. Nang matatag na ang paghari ni Jeroboam at makapangyarihan siya, itinakwil niya ang buong Israel ang kautusan ng Panginoon. Dahil hindi sila matapat sa Panginoon, nilusob ni Haring Shishak ng Ehipto ang Jerusalem noong ika-5 taon ng paghari ni Jeroboam. Kasama ni Shishak ang 1,020 karwahe, 60 mga bayo at napakaraming sundalo. Ng iba sa kanila'y galing pa sa Libya, Sukot at Ethiopia. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 12, talata 4 hanggang 6. Nakuha niya ang mga may pader na lungsod ng Huda at nakaabot siya hanggang Jerusalem. Dahil sa panlalakay ni Shishak, ang mga pinuno ng Israel ay nagtipo sa Jerusalem kasama ni Rehoboam. Dumating naman ang propeta si Semaiah at sinabi sa kanila, ganito ang pinasasabi ni Yahuwah. Pinabayaan ninyo ako, kaya pinabayaan ko rin kayong mahulog sa kamay ni Shishak. Pagkarinig niyon, nagpakumaba ang hari at ang mga pinuno ng Israel at sinabi, makatarungan si Yahuwah. Purihin po ang ating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 12, verses 7 to 8. Nang makita ng Panginoon na sila'y nagpakumbaba, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Semaias, dahil nagpakumbaba sila, hindi ko sila lilipulin, at hindi magtatagal ay palalayain ko sila. Hindi ko nagagamitin si Shishak para ibuhos ang aking galit sa Jerusalem. Ngunit ipapasakop ko sila sa kanya upang matutunan nila na mas mabuti ang maglingkod sa akin kaysa sa paglingkuran ang mga makalupang hari. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 12, verse 9 to 10. Nang nilusob ni Haring Shishak ng Ehipto ang Jerusalem, ipinakuha niya ang mga kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. Kinuha niya ang lahat, pati ang lahat ng panggalang na ginto na ipinagawa ni Solomon. Kaya nagpagawa si Haring Rehoboam ng mga panggalang na tanso na kapalit ng mga ito, at ipinamahala niya ito sa mga opisyal ng mga tagapagbantay ng pintuan ng palasyo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabi ito ay makita sa 2 Kronika, Kabanata 12, talata 11 hanggang 12. Ito po ang nakasulat. At kapag pupunta ang hari sa templo ng Panginoon, sasama sa kanya ang mga tagapagbantay na nagdadala ng mga pananggalang na ito. At pagkatapos ibabalik din nila ito sa kanilang kwarto. Dahil nagpakumba si Rehoboam, nawala ang galit ng Panginoon sa kanya at hindi siya nalipol ng lubos. May natira pang kabutihan sa Juda. Yun lang po. Maraming salamat po rin ng Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Aking isi-share ngayon ay makikita sa 2 Kronika, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Ito po ang nakasaad. Lalong tumatag ang pamamahala ni Haring Rehoboam at nagpatuloy siya sa paghari roon sa Jerusalem. Siya ay 41 taong gulang nang nagmaging hari at naghari siya ng 17 taon sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng hari ng Israel, kung saan pararangalan siya. Ang ina ni Rehoboam ay si Anama na isang Amonita, pero gumawa ng kasamaan si Rehoboam dahil hindi siya naghangad na hanapin ang Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon na tayo po ay nakakapagpatuloy sa ating pong devotion na ginagawa po sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa 2 Chronicles
chapter 12 verse 15 to 16. So sabi po dito, ang iba pang mga ginawa ni Roboam mula sa simula hanggang sa wakas ay nasusulat sa kasaysayan ni Propeta Simaya at ni Propeta Ido. Sa lahat ng panahon ng paghahari niya at ni Jeroboam, lagi may labanan sa pagitan nila. Nang mamatay si Roboam, inilibing siya sa lungsod ni David at ang anak niyang si Abiyas ang pumalit sa kanya bilang hari. So dito po makikita natin yung kahalagahan ng kasaysayan. So yung mga nagawa po ni Haring Roboam, ito po ay sinulat ng mga propeta. Ito po ay isang katibayan na yung bawat yugto ng pamumuno ay sa pananaw po ng Diyos, ito po ay mahalaga. Kaya ang bawat ginagawa po natin ay ito po ay nakatala. Kaya napakahalaga po na pahalagahan natin yung ating ginagawa sapagkat ito po ay isinusulat. Napakahalaga din po yung pagpapasa ng pamumuno. Ito po ay nakita natin dito na si Abiyas yung humalili kay Roboam, na makikita po natin na kailangan talaga kung ikaw ay isang ama, kailangan mong maipakita yung pagiging isang mabuting modelo upang sa ganun ito yung maipasa mo sa iyong anak, at ito po yung kanyang susundan o kaya ito yung kanyang lalakbay. So napakahalaga po. So dito makikita natin sa buhay ni Roboam ay marami po tayong matutunan, at marami tayong makikita na dapat iwasan. So purihin po ang Panginoon na tayo po ay binibigyan palagi ng mga gabay sa bawat araw sa pamagitan po ng kanyang salita. God bless everyone.